Salamat, Mang Tani. Pati mga kababayan nating may sakit, kasamang nag-abang sa pagdating ni Pope Francis. Live mula sa lungsod ng Pasay, nakatutok si John Consulta. John! Bukod nga sa ating mga kapuso ay meron din tayong mga kababayan na may mga karamdaman. Ang iba nga sa kanilang Mel ay naka-wheelchair pa na matyagang nag-abang sa pagdaan ng Santo Papa. Hindi bababa sa 25 naka-wheelchair na may karamdamang matatanda at bata ang nag-abang sa pagdaan ni Pope Francis. Nang dumaan ang 266 na Santo Papa ng Simbahang Katolika, di na magkamayaw ang mga nag-abang nating mga kababayan. Magkahalong saya at lungkot naman ang naramdaman ng mga nag-abang na may karamdaman. Bagamat di malapit o malapit ang nakaharap ng mga may sakit tulad ng 3 taong gulang na anak ni Aling Rezi na may butas sa puso at si Amir na may osteogenesis imperfecta o paggutok ng mga buto, ay patuloy pa rin daw nilang ipapanalangin ang tagumpay ng pagbisita ni Pope Francis sa ating bansa. Ano ba pakiramdam mo? Masaya po at blessed pa rin po kasi kahit papano nakita ko pa rin po siya ng malapitan. Isang karangalan pa rin po yun, isang biyaya pa rin po yun. Nagpapasalamat po kay God na makita ko siya. Kahit hindi ko po siya makamay, naging hinawa mo naman ang aking pakiramdam. At sobrang saya ko po. Mel, alam mo, sabi nitong si Ate Rezi at saka si Amir ay pipilitin pa rin daw nila na makadalo sa iba pang mga darating pa mga araw na aktibidad nitong si Pope Francis para magkaroon ng pagkakataong makita siyang muli. Yaman na litas mula pa rin sa Pasay, balik si Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.